Okay, mga kaibigan, sa oras na ito, atin pong ipagpatuloy yung ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At marami na po tayong napag-aralan tungkol po sa mga Biblia sa mga nakaraang video, mga kaibigan at mga kapatid. Kung gusto po ninyong mapanood yung mga pangangaral natin, makikita nyo naman yung playlist o sa yung mga link sa ibaba nitong video ito. May mga tinuturo po tayo tungkol po sa kaligtasan. May nagtatanong din sa atin, mga kaibigan, kung ano nga ba talaga yung totoong kaligtasan. At may nagtanong pa sa atin kung ano daw ang tamang relihiyon na dapat nating aniban na kaligtasan para sa ganun mga kaibigan at mga kapatid ay makapasok na tayo doon at masigurado na natin yung ating kaligtasan. Pero alam mo kapatid, alam po ninyo mga kaibigan at mga kababayan, sa sekta, kung sekta po yung tinatanong po ninyo kung ano po yung tamang sekta para tayo maligtas, wala tayong sekta na pwedeng masabi na kapag pumasok ka ay maligtas ka. Wala mga kaibigan. Kasi po, ayon po sa banal na kasulatan, kung atin pong babasahin, kung ano po yung dapat pasukan para tayo po ay maligtas, dito po sa libro po ng Juan, ayon sa sinulat ni Juan, mga kaibigan, sa kapitulo 10, sa versikulo 9, na ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Makinig po kayo mga kaibigan, ito po yung inyong pansining mabuti, no? Sabi dito, ako ang pintuan, no? Ako ang pintuan. Si Kristo po ang nagsasabi dito. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Kung napansin po ninyo yung salita ni Kristo na sabi niya, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Hindi po sinabi ni Kristo na ako ang iglesia. Ang sino mang pumasok sa iglesia ay maliligtas. Ang nakalagay, ang sino mang pumasok sa akin, sabi ni Kristo, kasi siya yung pintuan. Anong pintuan yon? Pintuan ng iglesia. So, para makaanib ka doon sa iglesia, pasukan mo muna yung pintuan. Na yung pintuan na yon ay yun po si Kristo, mga kaibigan. Hindi sekta. Wala kang mababasa sa Biblia na pumasok ka sa sekta at ikaw ay maliligtas, wala nun. Pumasok ka sa iglesia ni Kristo at ikaw ay maliligtas, wala nun. Kundi ang nakalagay, ang sino mang pumasok sa akin, sabi ni Kristo, kay Kristo ka pumasok para ikaw ay maligtas. Ngayon, para sa mga ibang mangangaral, mga kaibigan, napakadali po para sa kanila yung tungkol po sa kaligtasan. May gusto ko pong bigyan ng reaksyon dito. Ito po ay pangangaral ng full of grace. Ngayon ko lang nalaman mga kapatid na pag isip-isip na pag-aralan na yung pangangaral po ng full of grace, marami ka ding matututunan pero may mga danger. At talagang napaka-danger yung turo ng full of grace. Gaya ni Edwin, The Bride of Christ, na napakalaking kamalian ang kanyang itinuturo tungkol po sa kaligtasan. Kasi para sa kanya, yung kaligtasan napakadali at talagang walang kahirap-hirap. Manampalataya ka lang, maligtas ka na. Gaya itong video na gusto kong bigyan ng reaksyon, isa-isahin natin yung mga talata na kanyang binabanggit para makita natin kung gaano kalabo itong kaligtasan na kanyang itinuturo, mga kaibigan at mga kababayan. Kasi kung hindi po natin papansinin ito, marami po siyang subscriber, napakarami pong nagtitiwala sa kanya. Kasi marami kasing tao na tamad sa kanilang pananampalataya, mga kaibigan.
So narito po, pakinggan muna natin, ano ba yung katwiran ni Edwin na tungkol po sa kaligtasan. Heto mga kaibigan, panoorin natin. Okay, paano ba maging perfecto sa mata ng Diyos? Alam nyo, tatapatin ko na kayo, no? Wala tayong kakayanan maging perfecto sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating performance. Dahil lahat po tayo ay makasalanan. Dahil sa bagsak na kalagayan natin bilang taong makasalanan, wala tayong kakayanan na mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Yan po ang masakit na katotohanan. Kaya tayo ay nakakagawa ng kasalanan dahil ito ay resulta lamang ng ginawa ni Adan. Kaya po you are already a sinner bago ka pa nakakagawa ng kasalanan. Kaya wala kang kakayanan mapasaya ang Diyos dahil sa iyong kabaitan, kabutihan at performance mo bilang Christian. Ayun po mga kaibigan, no? Ayon sa kanyang sinabi, sa ating mga performance para po sa pagsamba o pagsunod sa Diyos, kahit ano daw ang gagawin natin, wala daw tayong kakayahan mabigyan ng lugod ang Diyos. Kasi nakatatak na sa atin, nakamarka na sa atin na tayo makasalanan, kaya wala na tayong kakayahan kahit pa tayo ay Kristiyano, hindi daw natin kayang mabigyan ng kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggawa. Ayon sa ating mga performance na pagsunod sa ating Panginoong Diyos. So, para kay Pastor Edwin, kailanman hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos even pa na tayo po ay Kristiyano na. Yan po ang kanyang sinabi, mga kaibigan. So, wala na, hindi na tayo makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Pero sa Biblia, mga kaibigan, kung atin pong babasahin, sang-ayon ba sa Biblia yung sinabi niya na hindi na tayo makakagawa ng kaluguran sa Diyos kahit anong gawin natin, kahit pa tayo'y Kristiyano at sumusunod na sa Kanya? Kasi nakatatak na sa atin yung kasalanan na namana daw natin kay Adan. O basahin natin dito po sa Hebreo Kapitulo 13 sa versikulo 16. Datapwat, ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan. Bakit? Bakit huwag natin kalimutan? Ayon po sa Hebreo. Sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Ulitin ko. Sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Nakakagawa ka pala ng kaluguran ng Diyos kapag ikaw po, mga kaibigan, ay tumutulong. Nag-aabuloy ka para sa mga nangangailangan, tumutulong ka sa mga nangangailangan. Yang ginagawa mo na yan, pagsamba po kasi yan, ay nabibigyan mo ng lugod ang Diyos. Pagkatapos itong sinabi ni Pastor Edwin, kahit daw anong gawin mong mabuting performance, hindi ka daw nakakalugod sa mata ng Diyos. Abay, baliktad po yung kanyang sinasabi ng Biblia. O heto pa mga kapatid, dito sa Colosas 1:10, kung pansinin po ninyo, sabi ni Apostol Pablo, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Kung gagawin mo yung kagustuhan ng Diyos, yung ikalulugod ng Diyos, abay, nalulugod ang Diyos, mga kaibigan. Pero yung sabi niya, wala ka daw magagawa, kahit anong gawin mong mabuting performance sa Diyos, ay hindi ka hindi ka nakakalugod sa Kanya. Baliktad ka, Pastor Edwin. Baliktad ka. Kaya yung mga miyembro po nito, mga kaibigan, nagiging tamad na po ito. No? Nagiging tamad po sila. O ituloy pa natin. So kahit anong gawin mo, basahan pa rin yan
niya sa mata ng Diyos. Ang sabi sa Isaiah chapter 64 verse 6, unang bahagi, sabi diyan, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin ay maruruming basahan ang katulad. So kahit anong bait mo, kahit anong galing mo, kahit masunod mo pa ang lahat ng utos sa Biblia, basahan pa rin yan sa mata ng Diyos. O, tignan mo mga kaibigan, para sa kanya, yung sinabi niya na kahit ano daw ang gagawin natin, hindi mo na bibigyan ng lugod ng Diyos kahit paggagawa ka ng mabuti, para daw sa Diyos, ito masakit mga kapatid. Para daw sa Diyos, yung ginagawa mong mabuti, parang basahan ka pa rin. Ibig sabihin, marumi ka pa rin sa harap ng Diyos. Marumi ka pa rin. Basahan ka pa rin. Kahit ano po ang gagawin mong mabuti, sa paningin ng Diyos, basahan pa rin. Ang kanyang batayan, mga kaibigan, dito po sa libro po ng Isaiah 64. Basahin natin, mga kapatid, yung kanyang batayan. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahan, marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Yan yung kanyang batayan, mga kapatid. Bakit kaya sinabi ni Isaias na yung gawa ng mga tao na mabuti ay naging parang basahan lang sa paningin ng Diyos? Ano kaya dahilan, mga kapatid? Ituloy natin dito sa 7. At walang tumatawag ng iyong pangalan na gumigising upang manghawak sa iyo, sapagkat ikinubli mo ang iyong mukha sa amin at iyong pinugnaw kami sa aming mga kasamaan. Kaya pala naging walang kabuluhan yung ginagawa nilang mabuti dahil masama po yung mga tao na yon. Kaya yung kanilang ginagawang mabuti ay naging basahan lamang po sa Diyos, mga kaibigan. Naging basahan sa paningin po ng Diyos. Yung mga taong gumagawa ng mabuti pero naging basahan pa rin sa paningin ng Diyos, mga kaibigan. Pero kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti ayon sa Diyos, magiging kaluguran niya yon. Hindi basahan po yon. Kasi ganito po, mga kaibigan, para maunawaan po natin. May mga tao po kasi na kaya niyang gumawa ng mabuti kahit hindi po Kristiyano. Kasi sa ating pagkatao, mayroon tayong kakayahan gumawa ng mabuti. Kaya lang, yung ginagawa nating mabuti, naging basahan sa Diyos dahil wala tayo kay Kristo. Bakit? Kasi yung ginagawa mong kabutihan para lang sa iyo, hindi para sa iba. Hindi ka naman gumagawa para sa iba para naman sa iyo Bakit? Parang ganito, yung mga politiko, yung kanilang ginagawang kabutihan, nagpapatayo sila ng tulay papunta sa farm to market road. Ngayon, mabuti sila para sa paningin ng tao. Dahil nagpagawa, pinaganda niya yung daan, pinagawa niya yung tulay. Pero sa tingin nyo ba, mga kapatid, ginawa niya yon na hindi dahil para sa kanya? Para magpalakas, para iboto mo, at ang pinakamasama dyan, para makapagkurakot. Kaya yung kanilang ginagawang mabuti, nagiging basahan sa Diyos dahil mayroon pong hindi maganda sa likod ng kanilang paggawa ng mabuti. Dahil hindi po, wala po sila sa piling ng Diyos. Pero kung ikaw, ang ginagawa mo ay ayon sa kalooban ng Diyos, nagiging kaluguran niya o nakakalugod ka sa harapan ng Diyos. Ulitin natin yung Kolosas 1:10. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon. Dapat lumakad ka sa harapan ng Panginoon sa buong ikalulugod niya. Hindi yung ikalulugod mo.
Meron kasing gumagawa ng mabuti para lang sa kanyang kaluguran eh. Para purihin siya, para tingalain siya. Ganun kasi ang tao eh, kaya gumagawa ng mabuti eh. Para sa kanya. Yun ang naging basahan. Pero kung ang ginagawa mo ay kaluguran ng Diyos, abay mabuti yun. Napakabuti yun. Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Yan. Kaya, yung sinasabi niya na kahit anong gawin mong mabuti, parang basahan pa rin. Depende sa tao yon. Sa mga taong sakim, sa mga taong nagkukunwari, yung kanilang ginagawang mabuti, hindi nakakalugod sa Diyos yun. Basahan yon. Pero yung mga taong sumusunod sa Diyos at ginagawa yung kalooban ng Diyos, hindi basahan yon. O, ituloy natin. Dahil nakatatak na sa iyong pagkatao na ikaw ay makasalanan. Again, kahit masunod mo pa ang lahat ng utos ng Biblia, basahan pa rin yan sa mata ng Diyos. Dahil nakatatak na sa iyong pagkatao na ikaw ay makasalanan. Again, for the last time, para tumanim sa isip ng mga pastor, kahit masunod niyo po ang lahat ng utos sa Biblia, basahan pa rin yan sa mata ng Diyos dahil nakatatak na sa iyong pagkatao na ikaw ay makasalanan. Grabe ka naman Pastor Edwin So ibig mong sabihin, ang ibig niyang sabihin mga kaibigan, si Pastor Edwin napakarumi pa rin. Hindi kailanman naging banal, hindi kailanman naging malinis si Pastor Edwin. Hindi naging kailanman malinis si Pastor Edwin. Kawawa naman. Kung si Pastor Edwin sa kanyang paningin ay hindi pa rin na malinis sa harapan ng Diyos, miski nilinis na po ng Diyos, si Pastor Edwin hindi na po yan makakapasok sa langit. Kasi ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Basahin po natin, no? Sa Revelation chapter 21 sa verse 27, makinig po kayo. Makinig po kayo. At hindi papasok doon saan? Sa langit. Sa anumang paraan. Ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Wala daw makapasok sa langit na marumi. Kaya nga, ang Diyos, dahil marumi po ang tao, inutusan niya ang kanyang anak para linisin ang tao. Para sa ganon, makapasok sila sa langit. Nilinis po ni Kristo ang tao. Pero para kay Pastor Edwin, marumi pa rin. Kay Kristo, malinis na ang tao. Malinis na, nilinis na niya yung marumi. Pero kay Pastor Edwin, wala Kristo, hindi malinis yan, marumi pa rin sila. Parang nilalabanan niya yung sinasabi po ng Diyos. Basahin natin, no? Dito sa Gawa, pakinggan po ninyo mga kaibigan. Sa Biblia, yung mga marumi, nilinis na po ng Diyos. Pero kay Pastor Edwin, hindi pa. Hindi pa. Gawa 10, dito po sa versikulo 15, ganito ang sinasabi. Nung sinabi po ng Diyos na, Pedro, magkatay ka at kumain ka, sabi niya. Nagpakita ang pangitain kay Pedro. Magkatay ka, kumain ka, sabi niya. Yung mga nasa kumot na nakita ni Pedro, yung mga may apat na paa, yung mga gumagapang, yung may mga biyak ng paa, yung mga marurumi sa Israel. Sabi ni Pedro, mga kaibigan, sabi niya, datapot sinabi ni Pedro dito sa 14, hindi maaari Panginoon, sabi niya, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Ayaw ni Pedro. Pero anong sagot ng Panginoon? Sabi niya, at muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Kaya si Pastor Edwin, yung sinasabi ng Diyos na nilinis na niya,
Para kay Pastor Edwin, hindi totoo, Panginoon, marumi pa rin sila. Yan. Yan. Nilalabanan niya yung aral po, no? Yung aral ng Biblia, mga kaibigan. Tayo kasi lahat, mga kapatid, ayon po sa Biblia, mga marurumi eh. Marurumi. Pero kay Kristo, nilinis tayo sa kanyang dugo. Unang Korinto 6, versikulo dito sa 10. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mamana ng kaharian ng Diyos. Tandaan nyo, yung ating mga nabasa, hindi daw nila mamamana ang kaharian ng Diyos. Pero ano ginawa ng Panginoong Jesucristo? At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit, nangahugasan na kayo. Ngunit, binanal na kayo. Ngunit, inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Marumi pa ba sila, mga kapatid? Sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo, nilinis niya yung mga marumi. Tapos sabihin mo, kahit anong gawin mong mabuti, marumi ka pa rin dahil nakatatak sa iyo na marumi ka, talagang marumi ka. Gaya ni Pastor Edwin, marumi pa rin. Mga kaibigan, tapos sabihin mo, full of grace, maliligtas kami. Paano ka maligtas kung marumi ka? Sa paningin ng Diyos. Kaya nga nilinis ng Diyos yung mga marumi dahil ayaw niya ng marumi. Tapos hindi pala matanggal, wala palang silbi yung pagparito ng Panginoong Jesucristo, abay, kakaiba ka. Hindi ka pa rin maliligtas kung ganyan. No? So ituloy natin, ano pa yung kanyang mga sasabihin. So ito po yung verse, no? Romans chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid at wala kahit isa. As sinabi rin sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. O diba, hindi mo kayang abutin ang kaluwalhatian ng Diyos dahil lang sa galing mong sumunod sa Diyos? Hindi po. Dahil sa bagsak na kalagayan ng tao, ang tao ay walang kakayanan mabigyan ng kasiyahan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa, kabaitan o kabutihan. Okay, tama mga kaibigan. Kahit ano daw gawin mong mabuti, hindi mo daw maaabot yung kaluwalhatian ng Diyos. Dahil, ayon daw sa Roma 3:10, na ayon dito mga kapatid, basahin ko, binasa niya, no? Sabi dito, gaya ng nasusulat, ito yung kanyang batayan, gaya daw ng nasusulat. Ano yung nasa sulat? Walang matuwid, wala kahit isa. Yan. So dahil sinabing walang matuwid kahit isa, hindi daw natin naaabot yung kaluwalhatian ng Diyos. Kasi doon sa Roma, sa 3:23, wala daw nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ni isa, wala, sabi niya. Wala daw, mga kapatid, ayon sa Biblia, sa 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi na nga kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, yun yung kanyang batayan na walang matuwid sa atin. Kahit anong gagawin natin na kabutihan, hindi natin maaabot yung kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo mga kababayan, maling pagkaunawa yon. Mali, napakamali. Walang taong makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ibig sabihin walang maliligtas. Kasi para maligtas ka, para makapasok ka sa langit, kailangan maabot mo yung kaluwalhatian ng Diyos. Wala palang nakaabot. Ano pa gagawin mo, Pastor Edwin? Bakit ka pa nag-vlog sa tungkol sa salita ng Diyos? Ano ba purpose mo? Wala pala makaabot.
Pero tanungin natin, sino ba yung mga tao na hindi nakaabot ng kaluwalhatian ng Diyos? Hindi lahat, Pastor Edwin. Hindi lahat. Sino yung lahat? At sino yung nakaabot o hindi makaabot? Sa 12. Dito pa rin sa Roma. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala, kahit isa. Kaya pala mga kaibigan, walang naging umabot. Hindi nila naabot yung kaluwalhatian ng Diyos dahil ang lahat ng mga tao na yon, puro kasamaan ang kanilang ginagawa kaya hindi nila naabot yung kaluwalhatian ng Diyos. Pero kung hindi ka naman gumagawa ng kasamaan at ang ginagawa mo ay yung kagustuhan ng Diyos, maaabot mo yung kaluwalhatian. Kasi yung mga nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sila yung maliligtas. O basahin natin dito po sa 2 Thessalonica, Kapitulo 2, versikulo 14, ganito ang sinasabi. Sa kalagayang ito'y, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Bakit? Tayo'y marumi, tayo'y makasalanan. Sabi dito, sa kalagayang ito'y, sabi niya, tinawag niya kayo. Saan? Sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Para saan? Upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yung salita pala ng Diyos, yung ebanghelyo, na dumating sa iyo, kapag sinunod mo yon, abay maaabot mo pala yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi maabot yung mga gumagawa ng kasalanan. So, ibig sabihin, hindi lahat. Kung sinabi man, walang matuwid kahit isa, walang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kanino? Doon sa tao na ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Hindi nila maabot talaga yung kaluwalhatian ng Diyos. Pero yung mga taong tumanggap sa ebanghelyo at sumunod sa ating Panginoong Diyos, maabot nila, Pastor Edwin, yung kaluwalhatian. Dahil kapag hindi mo maabot yung kaluwalhatian ng Diyos, hindi ka maliligtas. Kaya nga iniutusan niya yung kanyang anak para tayo na hindi makaabot sa kaluwalhatian, tulungan tayo para maabot natin yung kaluwalhatian. Parang meron kang inaabot na isang bagay, pero dahil maliit ka, hindi mo maabot, binigyan ka ng upuan o hagdan para magamit mo upang maabot mo yung bagay na hindi mo maabot. Ganun po yun. Maaabot mo yung kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya, anak ko mga kapatid, ituloy pa natin. Napakaganda yung ganito Pero ito ang good news. Para maging perfecto ka sa mata ng Diyos, manampalataya ka lamang sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay magiging perfecto na sa mata ng Diyos. Ito lang ho ang tangi at nag-iisang paraan para ikaw maging banal sa harapan ng Diyos. Ang kaisa-isa daw na paraan para maging perfecto ka sa Diyos, ang sabi niya, mga kaibigan, ay sumampalataya ka lang. Sabi niya, ito ang good news, sabi niya din. Ito ang good news. Para tayo'y magiging perpekto sa harapan ng Diyos, ang gawin mo daw, sumampalataya ka lang. Pero, paano ba yung pagsampalataya? Kasi, yung pagsampalataya, mga kaibigan at mga kababayan, kung sumampalataya ka lang sa Diyos, para magiging banal ka, mali po yun Bakit? Kasi si Satanas, kailanman hindi naging banal. Simula nung naging Satanas, kailanman hindi na naging banal. Pero wala bang pananampalataya sa Diyos? Sumampalataya din Basahin natin dito po sa James o Santiago 2:19.
ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Yan. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Sa makatuwid, yung mga demonyo, sumasampalataya din sila sa Diyos. Naniniwala din sila sa Diyos. Pero banal na ba sila? Kung banal sila, di dapat maligtas na sila, mga kaibigan. Sumampalataya sila eh. Kaya mali po yung sinabi ni Pastor Edwin. Depende sa pananampalataya. May pananampalataya na walang gawa. Yun po ay pananampalataya na patay. Yung pananampalataya na walang gawa. Kay Pastor Edwin, bawa, kahit wala kang gawa basta sumampalataya ka lang, bunganga. Sumampalataya ka lang, maliligtas ka na. Magiging perpekto ka na. Kahit wala kang gagawin, hindi ka dapat daw gumawa. Kahit wala kang gagawin. Patay yung ganung klaseng pananampalataya. Sa 22, dapat ang pananampalataya mo may gawa. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. So, ang pananampalataya pala, may gawa yon. Kaya kapag sumampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo, dapat may gawin ka. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Para maging sakdal po pala yung pananampalataya mo, kailangan po pala mga kaibigan, meron kang gagawin. Gumawa ka para magiging sakdal. Dito po sa 14 ng Revelation, sa versikulo 12, ganito ang sinasabi po, narito ang pagtitiyaga. Hindi ba gawa yun? Pagtitiyaga ng mga banal. So yung mga banal po pala, nagtitiyaga sila, nagtitiis. Ulitin ko ho, narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. So, yung pananampalataya ni Jesus, sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, dapat kung paano yung pagsampalataya niya na sumunod ka rin. Ganun po yon mga kaibigan. Ganun po yon. Ano pa yung ituloy pa natin. Kung gusto mo matuwa ang Diyos sa iyo, sundin mo ang kanyang inuutos. Ayan po, ay nasa lumang tipan lang. Kaya nga Old Testament tapos na. Tapos na po ang kautusan. Gumawa na po ang Diyos ng bagong tipan para maabot po natin ang Diyos. Napansin nyo yan mga kapatid? Yung sabi niya na ang pagsunod sa kautusan ay sa lumang tipan lang. So makatuwid sa bagong tipan, puro grace na lang. Grace na lang, biyaya. Wala ka nang dapat gagawin. Kaya nga ibinigay niya daw yung bagong tipan para tayo'y maligtas. Wala ka nang dapat gagawin. Tinapos na ni Kristo. Ang pagsunod lamang daw sa kautusan, sa lumang tipan lamang daw po yon. Pero dahil natapos na, lipas na yon, wala ka nang dapat gagawin. Tinapos na daw ni Kristo. Ayun yung kanyang batayan mga kaibigan at mga kapatid, no? Pero ang Diyos po ba ay ganon? Wala na ba tayong dapat sundin? Wala na ba tayong dapat ganapin? Wala na ba tayong dapat gagawin dahil tinapos na lahat ni Kristo? Ganon po ba mga kapatid at mga kababayan? Sa bagong tipan, wala na bang ipinag-uutos ng Diyos na dapat nating gawin? Dahil tapos na yung pagsunod sa utos sa lumang tipan lang. Dito sa Lucas 9:35, ganito ang sinasabi. At may tinig na nang galing sa alapaap. Ano sabi? Yung tinig na nanggaling sa alapaap. Na nagsasabi, ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang iyong pakinggan. Sabi ng Diyos, Ama, inuutusan niya ang tao sa bagong tipan
na tayo daw ay ating pakinggan ang tinig o yung sasabihin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, meron tayong dapat ganapin na ipinag-uutos ng Diyos sa atin. Ito po sabihin mo, wala ka nang dapat gagawin. Sabi niya, ito ang aking sinisintang anak. Pakinggan po ninyo siya. O anong pakikinggan natin sa ating Panginoong Jesucristo? Ito ba, ano ipakikinggan natin? Hindi ba utos? O basahin natin. Sa 13 ng 1, sa versikulo 30, 34. Basa, no? Isang bagong utos. Di ba? Yung lumang tipan ay kay Moises. Ito ngayon, isang bagong utos ang sa inyo'y ibibigay ko. Sinong nagsabi? Si Kristo. Ano yung utos na yon? Na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Di ba utos yon? Mag-ibigan. Ibigin mo yung kapatid mo. Di ba utos yon? O sige, awayin mo yung kapatid mo. Ewan ko lang kung nalulugod ang Diyos sa'yo. Mayroon kang gagawin. Sa lumang tipan daw lamang po yung pagsunod sa utos. Hindi daw sa bagong tipan kasi tinapos na daw ni Kristo. Alin yung tinapos ni Kristo? Dapat yun po yung ating malaman. Hindi, dahil ba naipako na sa krus ay wala na tayong gagawin. Mali. 14:21. Dito pa rin sa 1. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. At siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Kita mo? Baliktarin mo yon. Kapag hindi mo inibig ang Panginoong Jesucristo, hindi mo ring iniibig ang Ama. Kapag hindi mo tinutupad yung kanyang mga utos, hindi ka umiibig kay Kristo. Nalulugod ba si Kristo yung ganon? Pero kapag sinusunod mo yung kanyang utos, iniibig ka ni Kristo. Ganun po yun mga kaibigan at mga kababayan. Sa Roma Kapitulo 4 sa versikulo, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Datapwat kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. Okay, kita nyo, pakinggan po ninyo mga kaibigan. Sa Biblia po, sabi ni Pablo, kung wala daw kautusan, wala din daw pagsalangsang. Kaya may pagsalangsang dahil may kautusan. Dahil yung kautusan daw ay gumagawa ng galit. Siya yung nagpaparatang sa tao, yung kautusan, na gumagawa ng kasalanan yung tao dahil sa kautusan. Sa makatuwid, ang paggawa ng kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Patunayan natin. Sa unang Juan, Kapitulo 3, sa versikulo 4, ganito ang sabi ni Apostol Juan. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Sa makatuwid, habang may kasalanan, meaning mayroon pa rin kautusan. Kung wala na sanang kasalanan, dapat wala ng kautusan. Di ba ganon mga kababayan? Kasi ang nagsasabi ng kasalanan, yung kautusan. Kaya nga, kapag walang kautusan, wala na sanang kasalanan dahil wala na ka nang nasasalangsang. Dahil ang pagsalangsang sa kautusan ay kasalanan. Kaya mali yung katwiran ni Pastor Edwin, mga kaibigan at mga kababayan. Maling-mali po yun, no? Napakalaking mali. Ituloy pa natin. Di gaya ng ibang pastor, tuwing Sunday service, galit na pangaralan ng tao kada linggo sa pulpito ng kanilang simbahan sa kasalanan at
Hinuhayin lagi ang tao na huwag magkasala at tinuturoang huwag magkasala. Mga kababayan, kung gusto niyong malugod ang Diyos sa inyo, huwag kayong magkasala. Diba? Hindi ko masama ho yun, na magsimba, mag-offering, huwag magkasala, etc. Pero hindi po yan ang bagay na magbibigay ng kaluguran ng Diyos sa iyo. Mali! Mali ka dyan, Pastor Edwin. Mali. Yung paggawa daw ng mabuti ay kailanman hindi yan nakakalugod sa Diyos. Grabe ka naman, Pastor Edwin, ha? Grabe, ano? Paano ka ba maliligtas niyan? Puro katarantaduan itong niya, no? Na kapag daw gumagawa ka ng mabuti, hindi pa rin malugod ang Diyos. So, walang pagkaiba yung gumawa ng mabuti at yung hindi gumawa ng mabuti. Gumawa ng mabuti at gumawa ng katarantaduan, pareho pa rin. Sa harapan ng Diyos, hindi kayo kalugod-lugod sa Diyos. Anong klaseng aral yan, Pastor Edwin? Kakaiba. Ganun po katarantado yung aral pag-unawa ni Pastor Edwin, mga kaibigan at mga kababayan. Pero baliktarin mo, kung ang tao na sumasalangsang sa kautusan ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos, baliktarin mo, kapag gumagawa ka ng mabuti, nalulugod ang Diyos sa iyo. Yun po ang kabaliktaran nun, mga kaibigan at mga kababayan. Kaya yung sinasabi niya, ay nako, napakaraming kamalian po yon. Tuloy natin. Sabi sa Romans chapter 10 verse 4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. So aliwanag sa verse na yan na imbis na ikaw ang kumilos para maging perpekto ka sa mata ng Diyos, si Kristo na ang kumilos para sa iyo. Si Kristo na ang sumunod sa Diyos para sa iyo. Diba hinihingi ng kautusan ay sumunod sa Diyos? Diba? So ayan, si Kristo na yung sumunod at gumawa para sa iyo. Iba yung pagkaunawa po ni Pastor Edwin dito, mga kaibigan at mga kababayan. Si Kristo po, ulitin ko po, si Kristo, dahil hindi mo kayang abutin yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kaluguran ng Diyos, si Kristo, parang hagdan po siya, ibinigay. Hindi para siya yung umabot. Kasi ang gusto ng Diyos, ikaw ang aabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi si Kristo. Si Kristo lang ibinigay para siya yung tumulong sa iyo upang maabot mo. Siya yung tutulong sa iyo para yung kautusan ay maganap mo. Tutulungan ka doon sa kautusan. Kumbaga, hindi mo kayang abutin, tutulungan ka. Dahil ang kautusan kasi, ang iniutos sa atin, abutin natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin kaya. Kailangan natin ng kasama. Inutusan niya ngayon si Kristo. Para siya yung hagdanan para maabot mo yung mataas na bagay na hindi mo maabot. Ganun po, mga kaibigan. Hindi si Kristo ang gumawa. Pinag-uutos ka nga ng Diyos. Ito yung aking sinisintang anak. Pakinggan ninyo siya. Anong pakinggan mo kay Kristo? Sabi ni Kristo, mag-ibigan kayo. Si Kristo ba umibig? Iibigin niya ba lahat para sa iyo? Wala ka nang gagawin. Mag-cellphone ka na lang. Magtarantado ka na lang. Magbisyo, magsigarilyo, magnakaw, mag-cellphone. Wala ka nang dapat gagawin. Puro si Kristo, puro si Kristo. Katangahan yan, Pastor Edwin. Katangahan yan. Tuloy natin. Bigyan ngayon ng halimbawa, no? Halimbawa, estudyante ka. Binigyan ka ng teacher mo ng assignment. Kaso yung assignment, ang hirap. Sobrang hirap. High level ang kanyang hirap. Ngayon, binantaan ka ng teacher mo na kapag hindi mo nagawa ang assignment mo, babagsak ka sa subject niya sa final grading. Pero para sa iyo, hindi mo talaga kaya eh. Alam mo, mabubuti na lang, no? Yung best friend mo, anak ng teacher mo. Ginawa ng best friend mo na imbis na ikaw ang gumawa ng assignment, siya ang gumawa ng assignment mo. Nung ipinasa mo ang assignment, pumasa ang iyong assignment at mataas pa ang grade na binigay sa iyo ng teacher mo. Dahil ginawa ng anak niya ang assignment mo. Kaya para sa iyo, yung best friend mo ang bida sa lahat. Okay, tignan mo, gumawa pa siya ng illustration para malinlang yung mga tao. Katulad daw yung
kapag magbigay daw ng assignment yung teacher, hindi mo magawa, pinagawa mo sa kanyang anak, ayun, pumasa ka na, katarantado ang illustration yan, mga kaibigan. Bakit? Alam nyo mga kapatid, ang Diyos po, meron tayo dapat talagang gagawin. Yung teacher na ganon, alam nyo, yung paggawa ng assignment, hindi ka kasi pwede bigyan ng teacher ng assignment na hindi niya po sinasabi yung paraan para ma-solve mo. For example, nagbigay ako ng assignment sa mga estudyante sa mga pinag-aralan namin. O di kaya, nagbigay ako ng clue o nagbigay ako ng mga paraan para ma-solve niya yung assignment. Ganun po. Meron pong paraan, mga kaibigan, para ma-solve mo yung assignment na hindi mo dapat ipagawa sa iba. Pwede ba yung ganun mga kapatid, gagawa ng iba ng assignment ng may assignment? Sa Diyos hindi po pwede yon. Katamaran yon. Tinuturuan mo yung miyembro mo na magiging tamad, gagawa ng mabuti kung ganon. Malaking kamalian po yon mga kaibigan na iba yung pagawain mo. Hindi po ganon ang Diyos. Ang Diyos po, meron tayong gagawin. Pinapagawa tayo. Kaya lang, inutusan niya lang yung kanyang anak para tulungan tayo. Bigan, ganon ang Diyos. Dahil hindi mo magawa, inutusan niya yung kanyang anak para turuan ka. Kaya nga, sabi niya, ito ang sinisinta kong anak, pakinggan ninyo siya. Bakit? Kasi tuturuan ka niya kung paano mo gawin yung assignment mo. Pinapagawa ka hindi lang si Kristo O ito, sa Lucas 9:23. At sinabi niya sa lahat, sinong lahat? Lahat ng mga tao. Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Wala ka bang gagawin? Magpasan ka din. Huwag mong buhat lahat kay Kristo. Magpasan ka. Magpasan ka. Meron kang gagawin. Pasanin mo yung krus mo araw-araw. Tanggihan mo yung sarili mo. Yung gusto ng Panginoon ang sundin mo. Pagsunod yon, gawa yon. Tarantado yung aral na ganyan, mga kaibigan. Si Kristo gumawa ng halimbawa. Basahin natin. Sa unang Pedro Kapitulo 2, sa versikulo 20, ganito po yung sinasabi. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nangagkakasala? Wala. At kayo'y tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit, kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. O di dapat magtiis ka. 21. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. O di sundan mo kung ano yung ginawa ni Kristo, sundan mo. Turuan ka nga Sundan mo lang yung kanyang ginagawa para matapos mo yung gawain mo. Ganun po yun mga kapatid. Ganun po yun. Sundin mo yung kanyang sasabihin kasi yun ang utos. Ito ang aking sinisinta kong anak. Pakinggan ninyo siya. Yung pagtitiis, paggawa ng mga mabuti, sabi dito, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag. Doon ka nga tinawag para gumawa ng mabuti tapos sabihin mo, wala ka nang gagawin, si Kristo lahat. Mali! Mali po yun. Napakalaking mali. Mali. Ituloy pa natin. Meron pa So, tingnan niyo itong illustration na ito, no? Ikaw ay makasalanan na dapat mamatay. Si Kristo ay banal na nakaupo sa trono. Okay? Ayon sa verse na yan, nagpalit kayo ni Kristo na ikaw na makasalanan na dapat ipako sa krus ay ginawang banal ng Diyos. So, ang tawag po dyan ng ibang theologians ay divine exchange. Napakalaking mali itong divine exchange na ito
Maling illustration to, maling aral ito ng mga scholar, no? Yung mga theologian, mali. Yung divine exchange, na ibig sabihin yun, ikaw dapat ang mapako sa cross, ikaw dapat ang mamatay, ikaw dapat ang malibing. Pero dahil nagkapalit kayo kay Kristo, si Kristo na ngayon yung mapako, hindi ka na mapako. Si Kristo ngayon yung mamamatay, hindi ka na mamamatay. Si Kristo ngayon yung malibing, hindi ka na malibing. Ganun ba? Yung divine exchange na sinasabi po ninyo? Maling aral yan, mga kapatid. Walang ganyan ang aral o turo ng Biblia. O basahin natin. Hindi ba tayo pwede mapako din? Hindi na ba tayo pwede mamatay? O dito po sa Roma 6, tuloy natin, dito po sa 6, na nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. 8. Datapwat kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. Kung ano po yung nangyari kay Kristo, mangyayari din sa atin. Hindi tayo, divine exchange na yan na ikaw dati ang mamatay at mapako ay pinalitan na ka ni Kristo at tapos ikaw hindi na mapako at hindi ka na mamamatay. Hindi. Pumasok si Kristo, inutusan ng Ama, tulungan ka. Sa iyong kamatayan, tutulungan ka doon. Sa iyong pagkapako, tutulungan ka. Sa lahat ng anggulo, si Kristo ang katulong mo sa pag-abot ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi para si Kristo na lahat, tapos nakaupo ka lamang po doon. Nagse-cellphone, ganun ba? Walang ganung aral ng Biblia. Ang katunayan, si Pablo, mga kaibigan, ay, tingnan nyo ito, sa 2:20 ng Galatia. Okay, ganito ang sinasabi. Ako'y napako sa krus. O, di ba napako din si Pablo? Hindi lang si Kristo napako sabi niya, ikaw dapat mapako, si Kristo ay hindi, pero nagkapalitan kayo, kaya si Kristo ngayon ang napako, ikaw na ay hindi. Mali po yun. Kasi sabi ni Apostol Pablo, ako'y napako sa krus. Nalin, nakasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Okay. Ito, tingnan po ninyo mga kaibigan. Si Pablo daw, napako kasama ni Kristo. Ang pagkaunawa kasi ni Pastor Edwin siguro, pagkapako sa literal na pako, doon sa krus, sa bantay ng Kalbaryo, yung pagka-literal. Ganun siguro ang pagkaunawa niya. Pero hindi mga kapatid. Tayo man na sumusunod kay Kristo, kung ano yung nangyari kay Kristo, mangyayari din sa atin. Mapako din tayo. Kasama ni Kristo. Hindi ka pwede manguyakoy lamang puron. Hindi, walang ganon mga kaibigan. Hindi ganon, Pastor Edwin. Hindi ganon. Kaya yung mga nakikinig sa taong ito, mga kaibigan, kung hindi po kayo magsaliksik, ay anak ko, impyerno po. Matatangayin kayo sa impyerno yan. Napakaganda kung magturo. Kung wala kang alam sa Biblia, nakakabilib itong pangangaral ni Edwin, The Bride of Christ. Malilin lang ka nito. Pero kung hindi mo papansinin, wala kang alam sa Biblia, naku po, isasama ka ito sa impyerno, mga kaibigan. Kaya mag-isip po tayo mga kapatid. Magbasa po tayo, magsaliksik po tayo. Dahil yun po ang utos ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay pagpatuloy po ninyo ng sumubaybay dito sa ating programa. Hanggang sa susunod po mga kapatid, dito sa ating programang Expose the Truth.